Salamat po sa Lord sa umagang ito sa kanyang biyaya na tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang mga salita. Ito po ang ating unang linggo ng taon na ito na kung saan ay isi-celebrate po natin ang biyaya at grasya po ng Diyos na tayo po ay muling nagkasama-sama. At salamat po sa Lord, ang Diyos po ang nagtatakda ng lahat ng bagay na nangyayari sa bawat buhay po ng tao. Amen po. Praise the Lord. So nakikita niyo po, Happy New Year po sa lahat. Amen? So napakabilis po ng panahon na last week lang ay nagpiprepare tayo para sa New Year. Ngayon po ay January 4 na. Tama po ba? January 4. So malingat-lingat po tayo ay Pebrero na naman. So mabilis po ang panahon at dahil po sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo po ay nakapagpatuloy. Amen po. So, ngayon po taon na to, sa month of January, ay umpisahan po natin ang series po natin. At ito po ay umpisahan natin sa aklat po ni Juan, sa Book of John. So, pwede po bang malaman kung ano po ang first apat na gospel sa New Testament? Pwede po bang malaman kung ano yun? Pilan na po? Apat lang. Matthew, Mark, Lucas, and John. So, tayo po ay magpo-focus sa Book of John. Kasi po, iba po ang presentation ni John patungkol po sa Gospel. So, yung tatlo po, Matthew, Mark, and Lucas, ang tawag po sa kanila ay mga synoptic Gospel. Ano po Synoptic Gospel? At the first three books of the New Testament, ito nga po yung Matthew, Mark, and Luke. Ang ibig sabihin po ng Synoptic Gospel sa Greek word, ang meaning po niya, seen together. Kaya nga po pag binasa po natin yung tatlong aklat na ito, may mga similarity po kanilang way of presentation sa pagkasulat po ng Gospel. They share similar structure, yung content po, at yung perspective on the life and teaching ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga pag binasa mo po ay parang konti lang difference, parang paulit-ulit lang na kung ano yung nasulat ni Matthew, kadalasan nasa Mark, nasa Lucas din. So may dahilan po bakit apat po ang gospel. So iba-iba po kasing audience ang target ng mabuting balita during that time. So sa ating pong kapanahunan, tayo po ay inabot ng Lord. So, bakit po merong three synoptic gospel? Why these three are synoptic na tinatawag po? Una po, they describe many of them same miracles and parable. Sa tatlo pong gospel na ito, madalas po ay makikita natin yung mga miracle, recorded na miracle ng Panginoong Yesus, at yung mga parable po. Di po ba yung mga nagkukwentong Panginoong Yesus patungkol sa pang-araw-araw na buhay, subalit sa likod noon ay mayroong spiritual na katotohanan na inihahayag ang Panginoon. So sa Synoptic Gospel po, at po Matthew, Mark, and Luke, ay nakatala po ito. Pangalawa po, they focus on Jesus' public ministry in Galilee. Nakafocus sila sa ministry sa mga ginawa ng Panginoong Yesus. At pangatlo po, they present Jesus' life in a narrative and historical style. So yung pag-presentation nila sa kanilang pagkasulat, ito po ay para nagkukwento po sila kung anong ginawa ng Panginoong Yesus, yung kanyang ministry, na kasama niya po itong kanyang mga disipulo. Pero pagdating po sa John, iba po si John. Yung uniqueness po ng gospel ni John, ay makikita po natin diyan yung nakapokus siya kung sino si Jesus, hindi lamang kung anong kanyang ginawa. Nakapokus siya sa personality kung sino ang Panginoong Yesus. Pinipresent na si Jesus openly as the divine. Di po ba sa Book of John pa lang, sa unang talata, ay sinasabi niya, ang presentation niya ay yung in the beginning. So, the word na in the beginning, ito po ay nasulat sa Genesis. So, kaya nga po ang presentation ni John the Beloved ay iba po.
compare sa Synoptic Gospel. At dito rin po sa Book of John, diyan po natin makikita yung mga signs and yung word na I am statement na sinabi ng Panginoong Yesus na kung sa New Old Testament ay binanggit po yan. At naririyan po yung emphasize ng belief, eternal life, light, truth, and love. Pag binasa mo po ang Book of John, ito po yung emphasize niya. Hindi niya ini-emphasize kung ano yung ginagawa ng Panginoong Yesus. Kundi, ang emphasize po niya, yung uniqueness ng gospel po niya, yung presentation niya sa Panginoong Yesus ay kung sino siya. Hindi kung ano yung ginagawa niya. Kaya nga po, pag tinignan po natin yung difference po ng between John and the Synoptic Gospel, sa focus po, ang Synoptic Gospel, ang presentation nila kung ano ginawa ng Panginoong Yesus. Sa Book of John, ang presentation niya kung sino ang Panginoong Yesus. Parang ganito lang po. Maaring kilala natin ang ating mayor, si Mayor Michael Lugto. Galang, Michael Gala. Michael Lugto, yung pinsan ko pala. Maaring alam natin yung kanyang ginagawa, subalit hindi natin siya kilala personally. Tama po ba? Kilala natin na siya yung mayor natin, yung ginagawa niya, pero personally, hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung ano gusto niyang pagkain. Hindi natin alam kung ano yung bagay na ayaw niya. Pero yung mga tao na kung saan ay merong relasyon sa kanya, ang kanyang family, alam po nila yan. So sa Book of John, ito po yung gustong i-impart ni John. Hindi lamang malaman natin kung sino ang Panginoon, kung anong ginawa ng Panginoong Yesus, kundi malaman natin kung sino siya, makilala natin siya personally sa bawat buhay po natin. Sa portrait po of Jesus, sa Synoptic Gospel po, ay ang presentation niya, pinakilala nila yung Messiah na kung saan gradually po na nireveal po nila. Pero sa Book of John, presented openly as the divine. Isa siyang totoong Diyos na nagkatawang tao. Pagdating po sa teaching style, ito pong tatlong aklat ay presentation po lang, parable and short saying. Di ba madalas mababasa natin yung mga parable po dyan. Pero sa Book of John, meron pong long discourses at yung I am statement. Di po ba yung I am the light? Yung mga statement, I am po ng Panginoong Yesus. Pagdating po sa theme, ito po yung difference ng John at yung Synoptic Gospel. Yung emphasize po sa tema ng presentation ng Synoptic ay the Kingdom of God. Pero kay John po, ang presentation niya, eternal life, belief, light, and truth. Iba po ang presentation ni Book of John. So, bakit kailangan po natin banggitin ito? Kasi po, ang Book of John ay siyang magiging series po natin mula sa araw po na ito pong babanggit po, ito po yung introduction lamang. So, sa susunod na araw po, sa susunod na mga linggo, ay mag-start na po tayo sa mga topic po na tatalakayin natin sa aklat ni John. Sa content po, ang Synoptic Gospel ay marami doon yung events na recorded na sinyag ng tatlong writer. Pero sa kay John mo, mostly po yung unique materials po ang ginamit po niya. Yung light, yung marami po siyang presentation na pagpapakilala tungkol sa Panginoon. I am the light. Pagdating po sa purpose, ang Synoptic Gospel ay nakarecord Jesus ministry and the message. At sa John po, kung pinakabuod po ng aklat niya, lead readers to believe in Jesus as the Son of God. Sa Synoptic Gospel po, mababasa po natin, Son of Man, minsan ang pakilala sa Panginoong Yesus, di po ba? Pero sa sa Book of John, ang presentation, ang pagpapakilala ni John the Beloved, siya yung anak ng Diyos na nagkatawang.
tao. So, binanggit po natin ito para maunawaan po natin na bakit kailangan nating mag-focus patungkol po sa Book of John. Kaya nga po, sa mga bago lamang nakakilala sa Panginoon, tinuturuan po natin sila na mag-start po sila ng pagbabasa ay sa Book of John. Amen po, sa Book of John ay hindi lamang maunawaan natin yung ginawa, kundi mismo ang Panginoong Yesus ay makikilala natin kung sino siya personally. So sa umaga pong ito, ang ating pong text ay sa John 20 verse 31. Pwede pong magsitayo tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabi po rito, "But these are written that you may believe that Jesus the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." Pagpalay po ng Diyos sa Kanyang salita. Sabi po rito, nasulat upang kayo maniwala na si Jesus ang Kristo, na sino mang maniwala, manalig at sa Kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So, ang ating pong title message sa theme po ng Book of John, that you may believe, na kayo ay manalig at manampalataya. Sige po, welcome po. Ay, mga pinsan ko pala. Ay, pamangkin ko pala. Bala ko kaya nyo attender. That you may believe. Ito po yung theme ng Book of John. Na kayo ay manalig at manampalataya. Tandaan po natin, God is not first calling us to resolve, is calling us to believe. Yung mga nangyari sa nagdaang taon, sa mga nagdaang panahon, hindi mo na may babalik yon, yung mga nangyari. Di po ba? Kung may mga salita ang nabitawan na hindi maganda, nakasakit sa kapwa, hindi mo na pwedeng bawiin yon. Ano man pong nailabas ng ating bibig, yun na yon. Amen po? Kaya nga po, sa taon po, every year, ay nagkakaroon po ng New Year resolution na kung saan nakala natin ay magagawa natin baguhin ang ating sarili, saganang ating sariling kakayan. Magagawa mo po ilang araw lang, pero after few days, babalik na naman po. Why? Sapagkat ang Panginoong Yesus po ay hindi niya tayo tinawag para ayusin ang buhay natin, kundi tinawag niya tayo upang tayo po ay maniwala, sapagkat ang pananampalataya sa Kanya, ito po ay ang magbibigay ng kakayaan upang magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Without the grace of God, wala tayong magagawa. Marami pong tao na pagdating ng New Year, ng January, sasabihin, marami silang magandang plano sa buhay po nila, nagagawin ko ito, babaguhin ko ito. Ang tanong po, nangyayari po ba? Wala pong nangyayari, di po ba? Kalabitin mo nga katabi mo, may nangyari ba? Sabi ng Errol, enak mamipingin, banong yan. Enak maningat. So marami tao po na pagdating po ng taon, marami silang resolution. Tandaan po natin, anumang bagay na ginagawa natin na sa sarili natin kakayahan, lagi po tayong babalik sa dati. Ang pananampalataya po, hindi lamang po yung nung tayo po ay maligtas. Tandaan natin, ang pananampalataya po ay kung papaano tayo nabubuhay araw-araw. Amen? Sa araw-araw po ng ating pamumuhay, faith is how we live every day. Ang pananampalataya po ay kung papaano tayo nag-i-endure o nagtitiis upang manatiling nasa track ng pananampalataya natin. Minsan po,
sa atin pong mga bilang mananampalataya po ay nawawala po yung endurance. Di po ba? Minsan, ating kapang pasensya medyo makabaya po. O nang kaya niyo sa gadya po, di po ba? Itang pasensya, itang endurance mawawala po. Kaya, without faith, yung endurance po ay hindi mangyayari sa buhay po natin. Faith is how we move forward. Ang pananampalataya po ay kung paano tayo umahakbang paharap. Sabi po ni Faith kanina, yung design ng Panginoon sa atin, yung hakbang natin ay paabante, di po ba? Kahit nasakang ka, pero pag pahabante, maayos pa rin ang lakad mo, di po ba? Pero kapag patalikod, naranasan nyo na po bang maglakad ng patalikod? Mamaya po try natin. So, ang design ng Panginoon, yung mata, nakapokus sa harapan, yung bibig nasa harapan, pero bakit ang tenga nasa gilid? Wala sa harapan. Bakit po kaya? Para balanse po, no? Makinig ka sa kaliwa, makinig ka sa kanan, hindi yung mag-judge ka kagad sa conclusion. Kaya nga po, yung design ng Panginoon ay perfect po. Tapos yung isa lang yung nasa likod. Di ba, Faith? Isa lang yung nasa likod. Sabi ko lang din, hindi daw gano'ng importante. Importante yan mo rin po ng mag-LBM ko. Di po ba? Gusto pong masakit ka dyan, importante yan dili po ito. Di po ba? Kaya nga po, ang pananampalataya, hindi yung kung kailan tayo naligtas. Ang pananampalataya po, ito po ay nagpapatuloy araw-araw. Sa panahon kung paano tayo namumuhay, ang ating pananampalataya kung paano tayo namumuhay, kung paano tayo nagtitiis sa mga maraming pagsubok sa buhay, at kung paano tayo nag-move forward, umakbang, paabante, hindi yung akbang na patalikod. Amen po. So, sa ating pong teksto natin binasa, unang-una pong natin dapat maunawaan kung bakit tayo kailangan manampalataya at kanino tayo mananampalataya. Believe in the right person. Sino po yun? Jesus Christ. Sabi po rito, that you may believe that Jesus is the Christ. Madalas po dati na naririnig natin ang salitang Jesus Christ. Ano po bang ibig sabihin ng Christ? Ang ibig sabihin po ng Christ means the anointed one, the promised Messiah, the one God sent to save humanity. Ang Kristo po, na ang ibig niyang sabihin, siya po yung anointed one na pinangakong tagapagligtas na kung saan sinugo ng Diyos upang magligtas sa bawat tao. Kaya nga po, sa John 3:16, dyan po nakasulat, di po ba? John 3:16, sa book of John, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang manalig at manampalataya sa kanya ay di ba pahamak, kundi magkaroon ng ano po? Kailangan po malinaw sa atin yun. Buhay na walang hanggan. Amen po. So, ang biblical belief means, ito po yung pagtitiwala sa Kanya. Yung pagdidepende sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. At higit sa lahat, yung pagsuko sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Narinig na sa akin, ang pagsuko po, surrender sa Panginoon, yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos kahit na mayroong resistance sa puso mo. Sapagkat ang paggawa ng kalooban ng Diyos, ito po yung nagdadala sa tao upang ang tao ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, makapamuhay ng tama. Amen po? Magiging mabuting tao ka lamang kung ang buhay mo ay isinuko mo sa Panginoon. Amen po, hanggat hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, pabalik-balik lamang po tayo. Kaya nga po, ngayong unang taon po, unang buwan ng taon na ito, wala pong katiyakan kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Posibleng
magkakaroon tayo ng karamdaman sapagkat tayo po'y nasa mundo ito. Maging ang mga bagay na pinanghahawakan po natin ay walang katiyakan. Subalit isa po ang tiyak. Kailanman ang taong naglagak ng pagtitiwala sa Panginoong Yesus ay hindi mabibigo. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay hindi nagbabago. Sabi ng kanyang salita, siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Po, walang pwedeng paghawakan sa buhay na ito, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Marami pong tao na naniniwalang mayroong Kristo. Ang tanong po, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Po, ang pagtitiwala po ay ang pagbibigay mo sa Kanya na gawin ang Kanyang kalooban kahit na ayaw mo. Kapag meron kang ipinapanalangin na hindi pa binibigay, subalit alam mo na may dahilan ng Diyos kung bakit hindi pa nangyayari. Amen po? Sabi po rito, Jesus is truly the Christ, is enough for whatever this year brings. Sabihin po, ang Panginoong Yesus po ay totoo na ano man pong mangyari sa hinaharap, may katiyakan ang mga taong naglaga ng buhay sa Kanya. So, believe in the right person, none other than our Lord Jesus Christ. Pangalawa po, believe in His identity. Ano pong identity ng Panginoong Yesus? Sabi po sa talatang ating binasa, the Son of God. Amen po? The Son of God. Siya po ang Diyos na He is God revealed in the flesh. Siya ay may authority over our sickness. Ano man po ang pinagdadaanan mong karamdaman, tandaan po mo po, ang Kristo na totoong tinanggap mo sa buhay mo, siya po ang may authority sa lahat ng karamdaman na pinagdadaanan natin. Amen po, hindi nalilingit sa Diyos ang sitwasyon sa karamdaman pinagdadaanan mo. Magtiwala ka sa Kanya. Amen po. Kung ang Kristo noon na sa panahon ng gospel po ay nagpagaling ng mga may karamdaman, bumuhay ng mga patay, siya pa rin ang Kristo natin magpahanggang ngayon. Amen po, palakpakan naman natin ang Lord. Susunod po, siya po ang may authority over the sin. Mapapagtagumpayan mo ang kasalanan kung ang buhay mo ay nakalagak sa Panginoon. Doon po, sa lumang buhay po natin, marami tayong New Year resolution. Marami tayong alam na mali ginagawa natin. Kaya nga po may resolution tayo para baguhin ang buhay natin. Subalit pansamantala lang po yan, di po ba? Subalit kapag tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang Panginoon at pagligtas, siya ang may authority sa kasalanan. May bibigyan ka ng hangarin at kakayahan upang mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Ano pa po? Meron siyang authority over death. Ano po ibig sabihin nito? Darating ang panahon na tayo po'y mamamatay physically. Subalit ang sino mang taong naglagak ng pagtitiwala sa Kanya, mamatay man siya physically, subalit ang kanyang kaluluwa pagdating ng panahon ay patungo at makakapiling niya ang Diyos. Amen po? So, authority over our future. Siya ang may authority sa hinaharap. Yung mga politiko, maraming pinapangako, subalit ang Panginoong Yesus, kapag siya'y nangako, kaya niyang tinutupad, sapagkat siyang may hawak ng hinaharap. Amen po, ang kailangan mo lamang ay ang pagtiwalaan siya. Ang tanong po, hanggang saan mo kayang pagtiwalaan ng Panginoon? Amen po, iba-ibang level po ng pagtitiwala sa Diyos. At ang level po lang yan, depende po sa iyo. Amen po? Ang tanong lamang po dyan ay, will you trust God only when life is easy? Or also when it is hard? Kaya nga po, ang katanungan po, kaya mo bang siyang pagtiwalaan sa panahon na
nasa peace time ka, nasa panahon na sagana ka, nasa panahon na wala kang karamdaman. Paano po sa panahon na napakaraming pagsubok sa buhay? Kaya po ba siyang pagtiwalaan? Sabi po sa ating binasa, siya ang may control ng kinabukasan. Amen po, siya ang may authority sa lahat ng karamdaman. Kaya kanyang pagalingin. Amen po, ang tanong, kaya po siyang panampalatayanan? Faith does not mean you will have no question. Ang pananampalataya po na hindi ibig sabihin ay wala ka nang darating na katanungan sa buhay mo. Ang pananampalataya po, ibig niya sabihin na kung saan kaya mo siyang pagtiwalaan kahit sa panahon na wala pang kasagutan sa panalangin mo. Amen po? Madalas po ay binibigyan natin ng deadline ng Panginoon kapag meron po tayong panalangin. Ano man ang inihiling mo sa Panginoon, magtiwala ka. Kapag pinagkalog niya, yan ang akmang panahon para sa iyo. Amen po? Palakpakan natin ng Diyos. Ano pa po? Pangatlo po, believe with purpose. So ito po mga pinag-aaralan natin na ito, doon lamang po sa isang teksto natin binasa. Believe with purpose. Ano po purpose natin? Bakit kailangan natin manampalataya? Sa ating binasa teksto po, sabi doon, believe with purpose that you may have life. Ano po ba yung life na ini-expect natin nang tayo po'y nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoong at tagapagligtas? Sabi po dito, that believing you may have life in His name. Ang buhay po na binabanggit dito ay ang hindi lamang sa buhay sa kasalukuyan, kundi yung after this life po, mayroong nakalaad na buhay ang Panginoon sa bawat tao na nanalig sa Kanya. Sa kasalukuyan po, kahit na tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ang tanong, daranas ka pa rin ba ng mga pagsubok sa buhay? O relax na, wala na? Actually, the more na lumalapit ka sa Panginoon, nagtitiwala, sinisik mong makalakad sa Kanyang kalooban, lalong tumitindi ang mga pagsubok, di po ba? Kaya nga po, yung endurance, kailangan naroon yung pagtitiis. Amen? Sapagkat ang mga taong nagtitiis ay hindi pinababayaan ng Diyos. Tandaan po natin, God's desire is that we experience forgiven life. Tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Ito po yung gustong maranasan ng Diyos, maranasan mo na gustong ibigay ng Diyos sa bawat buhay po natin, na ikaw ay pinatawad na. Inaakin mo po ba yun? Amen? Baka ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, pero ikaw hindi pa pinatawad ng sarili mo. Pangalawa po, yung meron tayo ang desire ng Panginoon, hindi yung forgiven life. Ang desire na yung transform life. Ano po ang ibig sabihin ng transform life? Yung buhay na binago ng Panginoon. Binabago araw-araw. Matagal na rin po tayong nakakilala sa Panginoon. Ang tanong ko lamang po, meron na po bang transform life sa buhay natin? Hello? Meron na po ba? Ngayon, kung meron na, i-gates natin ng 1 to 10, nasa saan ka na? Tayo po nakakalam mga kapatid kung in regard sa transformation ng buhay natin ang tanggapin natin ng Panginoong Yesus. Kung susukatan natin, tayong nakakalam kung nasasaan na tayo. Baka makalungkot, negative ka pa. -1.
So, sabi mo sa Bible, ang sino mang nagpagsa kay Jesus ay isa lang. Pwede pong pakilakas. Ang sino mang nagpagsa kay Jesus, nakipag-isa kay Jesus ay isa lang bago. Wala na ang dating. Balang di takareng makabalo ka rito. Ang sino mang nakipag-isa kay Jesus ay isa lang bago nalala. Tapos may kasunod. Wala na ang dating pagkatao. Kapag nariyan pa rin ang dating pagkatao, hindi ka pa nakipag-isa. Aga na nga kay tatay ng Dick, sabi na, makigayaw-gayaw ka mo, ana. Bigla kang aga na kay tatay ng Dick. Siguro po nung mabiyaya, betaya naman kayo rin, itang yellow ng chip pa. Problema na, no? Rin yung parking. So, ano pa po gusto nga maranasan mo na gustong ibigay ng Diyos? Yung eternal life. Hindi lamang buhay na pinatawad, hindi lamang buhay na binago, kundi yung eternal life. And lastly po, yung purpose life. Mayroong purpose sa buhay mo. Amen po? Sa tingin niyo po ba from Pagirwan, karamihan, Pagirwan, Macquiapo, Pulong Dagal, malalayo po kayo lahat. Sa tingin niyo po ba, anong layunin ng Diyos? Bakit dito kayo dinala? Bakit na dito tayo nag-charge? Siguro po, hindi naman nagpalabunutan ng Lord na poblasyon ka o San Roque. Hindi naman po, di po ba? So, nilagay niya sa puso niyo kung saan niya kayo gustong dalhin at gagamitin ng Panginoon. Amen po? So, magpasalamat po tayo sa Lord. Meron po tayong purpose sa buhay na ito. Hindi tayo isang kwento lamang, kundi may layunin ng Diyos kung bakit ka narito at tinawag ng Panginoon. Jesus offered a life filled with hope, peace, and direction. Ito po yung ino-offer ng Panginoon. Pag sinabi pong offer, ito po ba ay may bayad o wala? Dito po, sa statement na ito, Jesus offered a life filled with hope, peace, and direction. Ang ino-offer po ng Panginoon ay libre na punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng kapayapaan, at higit sa lahat, mayroong direksyon ang buhay mo. Yung po bang electric fan na yan, may direction po ba ang kanilang ginagawa? Di po ba? Pansinin mo, ganyan ba yung buhay mo? Yung left and right? Left and right? Hindi po ganyan ang disenyo ng Diyos sa buhay natin. Amen? Meron po tayong layunin. Meron tayong special tayo. Sa ibang salita, special child ka. Special, sabihin mo, special ko pala. So, lahat po tayo ay special sa paningin ng Diyos. Alam niyo po, mayroong purpose po ang buhay natin. Sabi niya dito, that believing you may have life. So, ang life na binabanggit ng Panginoon dito, yung life na pinatawad, isang life na transform, binago, life na eternal, at higit sa lahat, mayroong layunin. Kaya nga po, life in His name means, ano pong ibig sabihin? Not living by fear. Hindi ka na nabubuhay sa takot. Ang sino mang nanalig at nanampalataya sa Kanya, makakalaya siya sa isang buhay na maraming takot na dala sa buhay na ito. Hindi ka na mabubuhay sa guilt. Hindi ka na nabubuhay sa nakaraan. Marami pong tao na nabubuhay sa kasalukuyan, subalit ang nakaraan pa rin ang nagdidirect sa kanilang hinaharap. Amen po? Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawad. Sabihin mo, nagpatawad na ako. Ang pagpapatawad po
ang unang lumalaya ay ang nagpapatawad, hindi pinatawad. Amen po, maraming tao na nabubuhay sila sa nakaraan, kaya hindi sila makamove forward. Subalit sa mga tao na kagaya po natin, nais po ng Diyos na mabuhay tayo na malaya sa nakaraan. Nabubuhay tayo sa hinaharap na magandang plano ng Diyos sa buhay po natin. Ang nais ng Diyos ay mabuhay tayo ng punong-puno ng kanyang grasya at sa katotohanan ng kanyang salita. Pangapat po, yung believe continually. Hindi lamang po kasi yung nanalig ka na ngayon, tapos wala na. Hindi po. Habang tayo po nasa mundong ito, tayo po yung lumalakad everyday. Kaya nga po, faith for everyday. Ang pananampalataya ay ito po yung araw-araw. Will you believe God's words or your worries? Ito po yung unang tanong. Maniniwala ka ba sa salita ng Diyos o sa iyong mga alalahanin? Nagtatanong po ako. Anong paniniwalaan mo? Yung salita ng Diyos o yung mga alalahanin mo? Sabi ng kanyang salita, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Pangako po ng Diyos yan, di ba? Kapag pinangawakan mo ang salita ng Diyos, tandaan mo tapat ang Diyos. Amen? Kapag pinangawakan mo ang salita ng Diyos at hindi tinupad ng Diyos, sino pong mapapaya? Ang Panginoon, di po ba? Subalit, hindi siya ganun eh. Kapag pinangawakan mo ang kanyang salita, tutuparin niya sapagkat likas sa kanya ang pagiging tapat. Amen. Siya ay tapat. He is faithful. Amen po? Will you trust God's promises or your problem? Siyempre promise, pero kahuli mo, balikan mo na naman yung problema. O, at yung kapakeni, yung problema yung kainisip mo. Will you trust God's promises or your problem? Pwede po sasagot mo. Oh, sige, muna pong dili. Will you believe God's words or your worries? Sabi po ng Bible, declare it. Kaya nga po pinasasagot ko kayo. Amen? Will you trust God's promises or your problem? What are the God promises na alam mo? Bukod doon sa sinabi natin kanina. Baka yung alam mong promises at nagbigti si Judas. Hindi po promises yun. Sa Psalm 91, mayroong magandang promises doon. Sabi doon, ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin. Ano ba po kasunod? At ingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y bigyan ng ano po sabi doon? At nakatitiyak na ang tatamuin niya ay kaligtasan. Pangako po yan, di po ba? Ang word doon sa Psalm 91 verse 14 po, ang nakalagay doon, ang sabi ng Diyos. Hindi po sinabi ang sabi ng author. Ang sabi ng propeta. Hindi po ganun ang word eh. Ang nakalagay doon, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilail ay sasakloloan. Aking ililigtas at ang bawat siya'y pararangalan at sila'y bibigyan ko ng mahabang buhay. Pangako po ng Diyos yan, amen? Pag binasa mo yung salitang yun, mapapansin mo yung salitang akin, ako. Personal po yun, amen? Personal na pangako ng Diyos na binabanggit niya po sa atin. Faith is not denying the reality. It is declaring that God is greater than reality. Ang pananampalataya po ay yung hindi mo deny ang realidad sa buhay na ito. Tabang tayo po ay narito sa mundong ito, hindi po tayo accepted sa mga pagsubok. Amen po? Subalit,
alam natin na ang Diyos ay higit sa mga sitwasyon na ating pinagdadaanan. Higit siya sa mga problema ating pinagdadaanan. Higit siya sa kawalan. Amen po? Higit siya sa anumang karamdaman. Hindi natin pwedeng i-deny ang katotohanan, subalit alam natin ang Diyos ay higit at magagawa niya ang anumang bagay sa katotohanan na hinaharap mo sa buhay nito. Palakpakan natin ang Diyos. Tandaan po natin, the same Jesus will save us, the same Jesus who will sustain us. Ang Jesus na nagligtas sa atin, ang Jesus din na ito na magsusustain upang makalakad tayo ng tuloy-tuloy ng ayon sa iyong kalooban. Yes, darating ang panahon na habang ikaw ay lumalakad sa mundong ito, sa buhay na ito, madadapa ka, di po ba? Magkakamali ka, makakagawa ka ng hindi tama. Subalit, manumbalik ka sa Diyos. Amen po? Believing continually. Magkaroon ka man ng bumagsak ka man, bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan upang muling tumayo. Tandaan po natin, sa Diyos po, maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. Amen? Ano man ang nakaraan mo, ano man ang kasalanan mo, ang Panginoong Yesus ay namatay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano pong conclusion natin? Worship team, pwede pong puntahan na lang. Ang conclusion po natin, how will you enter this new year? Paano mo umpisaan ang taon mo mula sa araw na ito? Are you going to enter with fear? Na naririyan pa rin yung takot sa nakaraan? O magpapatuloy ka pa rin sa pride mo? Lahat po tayo may pride, di po ba? Subalit ang pride na yan ay pag sinugo sa Diyos, tinuturo na tayo ng Diyos upang magpakumbaba. O naririyan pa rin yung kawalang katiyakan. Tandaan po natin, ang Diyos po ay nag-aanyaya na manampalataya po tayo sa Kanya. Manampalataya kung sino ang Panginoong Yesus. Believe Jesus what He has done. Manampalataya tayo sa Kanyang mga ginawa. Manampalataya tayo sa Kanyang mga pangako. Ngayong taon po, this year may not be perfect, but it is lived to faith. It will be fruitful and experience God's faithfulness. Tayo mula tayo magsitayo. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Salamat sa patuloy mong pagpapakilala sa bawat buhay po namin. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa katapatan mo na siya lamang pwedeng panghawakan sa buhay mo ito. Panginoon, ano man pong mangyari sa hinaharap, inilalagak po namin ang aming pagtitiwala sapagkat ikaw ang may kontrol ng lahat ng nangyayari at mangyayari pa. Hindi man namin alam, Panginoon, kung ano yung sa kinabukasan, subalit kilala namin ang may hawak ng kinabukasan. Yan ay walang iba kundi ikaw. Salamat po, Ama, sa iyong salita sa umagang ito. At nawa ang salita mo po ay magbigay buhay sa bawat isa, matanim sa bawat puso, at anuman po, Lord, ang kanilang kahilingan, ipakita mo na ang katapatan mo ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin. I-bless mo, Lord, ang buong isang taon na ito. At hayaan mo, Diyos, na marami po pong kaluluwa ang dadalhin mo, marami pang tao ang makakakilala sa iyo. Gamitin mo, Lord, ang LOTN Church San Roque, at gamitin mo ang bawat manggagawa. And I pray, Lord, na lahat ng mga
manggagawa, lahat ng membro po sa church na dinadala mo po rito, ay patuloy na pagtiwalaan mo, O Diyos. Nananalig kami, O Diyos, na bibigyan mo pa kami ng mas malaking venue upang makater ang maraming kaluluwa. We pray, Lord, na i-equip mo ang bawat manggagawa. Bigyan mo ng passion sa puso. Bigyan mo ng passion for the lost soul, kung paano yan ang tibok ng iyong puso. At hayaan mo, O Diyos, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na panahon, patuloy kang magdadagdag ng maraming kaluluwa na makakilala sa iyo. Sa iyo po ang papuri at parangal sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pakidistribute po yung natin.